Nako, mukha yata nagkalaglaga na to. Yung sinasabi natin na talagang pag naipit ang isa, sunod-sunod na po. No po, ito po, Kimbo, binuking po ni Magalong. No, nanawagan po si Mayor City Benjamin Magalong na Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang dating Marikina City and 2nd District's Representative Stella Kimbo matapos umano'y ito makatanggap ng 300 milyong pondo mula sa Department of Health o DOH sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patient Program. Ito na mga kaibigan, at hindi lang yan mga kaibigan, ito lang ha, ayon po sa Chorya lang naman, huwag niyong paniniwalaan, chismis lang naman to. Pero, kaya daw ito, si Kimbo, yung tatay nito, yung kapatid ng asawa ni Stella, itong si Ronaldo Kimbo ba to, na sumiseyas daw doon kay Gutesa, may ibig sabihin. Ayon sa Chorya at Haka, kaya daw to sumiseyas kay Gutesa, napapabalitang to si Kimbo, may kaugnayan kay Saldi at kay Romualdez. So, ibig sabihin, bakit niya naman niya si Senyasan, si Gutesa, panoorin niya natin kung paano senyas niya. Ito, tingnan nyo sakto doon sa tanong ni Erwin, sa senyas naman at sagot ni Gutesa. Ang kausap ni Erwin Tulfo dito, mga kaibigan, si Gutesa. Ito, pakinggan nyo, mas malinaw. Sa kanila nalalabas ka rito at mag-testify ka? No, Your Honor. Isa pa. Sa kanila nalalabas ka rito at mag-testify ka? No, Your Honor. Hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang. Ilan? Ako, in my, during the time, 3 beses sa akin. Sumenyas. Yung sinabi na, yes, pag gumagano si Kimbo, nagnono rin si Gutesa. Pag gumagano, nag-o rin si Gutesa. Pag gumagano, tatlo rin ang sagot ni Gutesa. Sa Madalaseta, sa bidyong ito, pinalalabas ng maraming vlogger o sino pa nagre-upload. Hindi ako pwede mangusga kung talaga ano nasa likod ng bidyong ito. Kung talaga sumisenya siya. Kasi sa isang tao natin yun talaga, sumisenya talaga. Pero para sa akin, Chorya, at sa Balitan Chismis, kung sisenyas naman to si Kimbo, kung sisenyas siya, nauugnay itong si Kimbo, di umano, pati si Stella, doon sa kay Saldico at kay Romualdez, sinasabi nila sa chismis. Kung bakit naman ito magsisenyas kay Gutesa, si Gutesa laban kay Romualdez, pati kay Saldi. Sabi nga ng iba lumabas din, maliban na lang nilalaglag ng mga Kimbo ang Saldico at Romualdez. Yun ang isang iniisip ng iba. Chismis lang yun na talagang Saldico nilaglag na. Yari ka ngayon, Stella kay speaker. Kung sakali, pati itong si Kimbo. Kung sakali, Chorya lang, hindi sa akin galing yan. Ayon din sa mga tao na aking nahaka-haka, chismis lang, no? Kasi bakit siya sisenyas ng ganito? Kay Gutesa to. Si Gutesa kausap po ni Erwin Tulfo niya kung napanood niyo po sa hearing na yan. Parang tila yata sinisenyasan nito ni Kimbo. Pero tuloy po natin, tingnan mo. Minsan lang. Ilan? Ako, in my, during the time, 3 beses sa akin. Ito, panoorin nyo tong video na to Ito hindi natin sasakyan to pero kayo na ang humusga. No? Kasi dito, talagang tila nagturo yata itong si Henry kung sino-sino mga kasabwat. Pahingan nyo. Si Henry Alcantara tungkol sa bilyon-bilyon na kickback ni Zaldico sa Bulacan. Si Zaldi na chairperson ng Committee on Appropriation kasama si Stella Kimbo bilang senior vice chair. Si Stella Kimbo ang asawa ni Miro Kimbo. Okay. Sabi ni Miro, sa BICAM galing ang insertions. Paano yan parte pa rin ng BICAM na iyon si Stella? Si Stella Kimbo, na may 4 na proyekto sa kanyang distrito kasama ang mga controversial na contractors na sina Sara at Kerly Diskaya. Ang mga proyekto ni Stella at ng mga Diskaya may kabuuang halaga na 180 million. Iniimbestigahan ngayon ang mga Diskaya sa Senate Blue Ribbon kung saan nagtatrabaho si Rodolfo Kimbo bilang Director General. Si Rodolfo ang isa sa mga protektor nitong si Stella sa loob mismo ng Senado. Isa pa, kapatid ni Rodolfo Kimbo, si Miro Kimbo, na asawa ni Stella Kimbo. Si Stella Kimbo na ipinatatawag ng ICI ukol sa investigasyon sa korupsyon. Si Stella Kimbo, na gaya ng partner niyang si Zaldico, ay nagtatago kasama ang kanyang mga luho na pinondohan ng buwis ng bayan. All roads lead to Stella, kaya dapat isama si Stella Kimbo sa mga taong dapat imbestigahan. Ito na, lumabas na po.
Ito investigasyon ng ICI, dapat, sabi ko nga sa inyo, buhayin ng Blue Ribbon at si Senator Rodante Marcoleta ang ipo para mas malinawan. O ito ngayon yung ICI po, hindi natin alam kung ano pinag-iimbestigahan. Ayaw nila iprating sa tao naka-private Di ba? Bagay na mali. Ngayon, ito nalilito ang tao ngayon. Ayaw lumabas sa haka sa pinanood natin kanina, sumisenya zero na Rodolfo Kimbo. Rodolfo, tama, di ba? Kapatid ng asawa ni Stella Kimbo na nauugnay sa Diskaya. Tama? So, ibig sabihin, protector daw sa video na to, di umano si Rodolfo. Si Stella, imbestigahan ngayon. Ito kapatid ni Rodolfo Kimbo, si Miro Kimbo, na asawa ni Stella Kimbo. Kapatid, ang asawa nito ni Kimbo, kapatid ng Rodolfo, noon sa Senate, na sumisenyas doon kay Gutesa. Sabi ko nga, kung sa chismis, ayon sa chismis, kung sisenyas itong si Rodolfo Kimbo kay Gutesa, si Gutesa labang kay Saldico, pati kay Romualdez. At itong si Rodolfo naman, nauugnay kay Stella at nauugnay kay Saldico. So, ibig sabihin, nilalaglag na ng mga Kimbo ang Saldico, pati Romualdez. Ganun ba yon? Chismis lang yun, huwag niyong paniniwalaan Haka lang yun. Sa ating obserbasyon at sa mga nakikita ko na babasa ko. Naunawaan nyo kung ano istorya? Si Stella Kimbo na ipinatatawag ng ICI ukol sa investigasyon sa korupsyon. Si Stella Kimbo, na gaya ng partner niyang si Saldico, ay nagtatago kasama ang kanyang mga luho na pinunduhan ng buwis ng bayan. All roads lead to Stella, kaya dapat isama si Stella Kimbo sa mga taong dapat imbestigahan. Yan hindi sa akin galing yan, dun yan. Sawayin niyo yung video na yan, hindi ako galing yan. Alam mo yung mga sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Saldico. Ito naman, bigay tayo reaction. Kasi sa unang video natin, para tila yata nilalaglag ng mga Kimbo, si Romualdez. Kaya sabi ng iba, kaya daw nasa likod itong si Kimbo, dun sa Senate, di ba? Si Erwin Tulfo dun lagi sa likod niya. Sumisenyas daw, sabi natin kanina, sumisenyas. Ito, sumisenyas. Naghihinala ang marami na nilaglag na si Saldi. Ibig sabihin, kung nilaglag niya, dati kayo magkakampi, magkakasabwat. Haka lang to huwag niyong paniniwalaan, dito to siya sabi ko gaya lang sa iba tong mga tsore ng iba. Pero tikita nyo, kayo umusga. Sige po. Malalaman natin yan kay Magalo ngayon. Panoorin nyo kasi baka ako sabihin nyo baka itong video to bias lang Pero bago yan, basahin mo natin to. Ayun nagulat talaga ako nang makita ko ang isang dokumento mula sa DOH tungkol sa pondo ng MAIP, Medical Assistant to Indigent Patient. Hindi ba't dapat pantay-pantay ang distribution niyan? Nakakagulat. 300 million pesos ang inilaan sa kanya. Ganoon sila kalakas. Kanino sila malakas? Dapat, pag sinabing mas lakas, may mas mataas. Kanino? I was actually surprised because I saw document from the DOH about MAIP funds. Kayo na ba galing ang MAIP, AX, mga ganyan? Sino nagbibigay niyan? Kayo sumagot, mga kababayan ko. Di ba? Ngayon, tila yata nakakalito na. Bakit? Mas lalong nalilito ang tao. Bakit? Kasi ang ICI na yan, investigasyon na yan, dapat isinasa publiko yan. Katulad nito, yung kay Ramon Tulfo, nagsabi siya, nagwala daw si Mark Villar. Gano'ng katotoo yun? Itinanggi ng ICI. Ngayon, ito naman. Gano'ng katotoo ito? Hindi natin naririnig, wala tayong idea na kung talagang sa ICI nag-imbestiga ng mga mabubusisi. Kita nyo? Okay, iwan natin to. Dito tayo kay Magalong. Stella Kimbo. Siya lang talaga makapag-implicate. Yan. Taong dapat. Mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Saldico. Bakit? Kasi otherwise, siya lang talaga makapag-implicate sa kanya. Yun. Paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero hindi ko rin alam, meron pa namang ibang mga congressman din yan na alam din nila yung kanilang sistema. Nandiyan din yan sila Congressman Gardiola, nandiyan pa rin yung sila Congressman Don Gonzales. Alam mo yung mga malalapit na, may circle yung mga yan Nandiyan sila Congressman Dalipe. Sino pa yan? Si Congressman Jojo Ang, yan. JJ Suarez. Marami pang nakakaalam Diba? Sinasabi niya rito, kaya siguro pabor siya hindi umuwi si Saldico, itong si Romualdez, maaari niya na magkantahan. Maaring dawit dito sila, sabi niya, maaring si Stella o sino man, magkakadawit-dawit na. Pag ito kasi mapipilitan si Saldico umuwi, mapipilitan siyang tanungin at mapipilitan siyang sumagot ng tama.
pag sumagot siya ng tama, may mabubuko sa ayon sa gusto nila. Simple lang tatanong sa kanya, yung insertion sa mo nilagay. Tapos na ang usapan. Siyempre, may involve na kay ganito. Tatanungin ngayon yun. O nasaan na? Hindi maipaliwalag nun. Magko-conflict na ngayon. Halimbawa lang to ha. Magko-conflict na ngayon. Pag conflict na, doon na lalabas yung hinala. O, paano nga maghihinala? Privado. Di ba natin alam kung tinanong si Martin Romualdez dyan sa ICI na yan? Kaya nga dapat talaga may sa publiko yan eh. Yung ICI na yan eh. Yung gabonada, isa rin yan. Sa may alam yan. Pero syempre, complete denial din yan. Kailangan din necessary. So Mayor Magalong, one of the resource persons that the ICI is calling for is Zaldico. But he is abroad. He was the chair of the Appropriations Committee during the 19th Congress when the 2025 budget was mangled and, as they said, abused. In the absence of Zaldico, who do you believe should they call? Well, ako siguro kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stella Kimbo. Yun na. Imbitahan si Stella Kimbo. Bakit? Former Stella Kimbo. Or former congresswoman. No? Isa yan. Alam mo nga, nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIP funds, yung medical assistance to indigenous patient. Diba dapat lagi yung equitable distribution. But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha, na-allocate sa kanya. Okay. Ganun sila ka-powerful. Another is, nakikita but ko is that accurate? Mayor, the document that you have, is that accurate? You're saying that former Representative Kimbo got 300 million for ayuda? Yes, my funds. Okay. Okay. Nakita ko yun. Siguro subject to validation, pero nakita ko yun eh. Nagulat ako kasi hindi mo pinag-usapan natin dito, dapat equitable eh. Pero hindi equitable yun eh. Another is, siguro isang magandang imbitahan nila dyan si Congressman Eric Yap. Dapat imbestigahan yan. Ito mahirap. Hindi nagpatuloy itong Blue Ribbon na to sa pangunguna ni Senator Ping Lacson at si Senator Tito Soto. Bakit hindi nyo na pinagpatuloy? Ba't di na kayo magtalaga ng bagong Blue Ribbon at sabihin doon sa bagong ribbon na si Erwin Tulfo, si Senator Erwin Tulfo, na sabihin, anya, ipatawag mo tong si Eric Yap. Hindi niya ka magagawa eh. Di ba? Magiging conflict, kasamahan niya dati. Kita nyo? Ngayon, sino pinakabagay niya hindi magiging conflict? Si Senator Rodante Marcoleta. Ha? Kaya ba ng ICI ipatawag yan? Hanggang ngayon, wala kami alam kung pinatawag yan o hindi. May nabaitaan ba kayo pinatawag yung mga yan? Yung mga pinangalan ng congressman? Wala. Hanggang ngayon, si Romualdez hindi pinapatawag eh. Ano na araw na ngayon? Bukas sa isang araw, Lunes na naman. Isang linggo na naman. Puro usapan na naman. May pinapatawag ba, mga kaibigan? Ako, nakikita ko, wala. Nakasubaybay lagi ako sa balita. Baka sa Lunes, tignan natin kung may patawag sila. Pag wala pa rin sa Lunes, ay walang mangyayari dyan. Isara nyo na yung ICI na yan, ibalik ang Blue Ribbon si Rodante Marcoleta. Kapag ayaw nyo na ibalik si Rodante Marcoleta sa pagkikabilang Blue Ribbon, isa lang ibig sabihin yan, ayaw nyo na may mabuko sa inyo, isa dyan sa pinakamataas dyan. Tama, mali? Di ba? Former head of Appropriations Committee. Prior to Saldico during the time of PRRD. Siguro siya kasi marami siyang alam eh. And I hope na willing siyang to spill out everything eh. How things are being done. Okay. All right. And the ICI hasn't gone that far. At alam mo, ang dami kasi nilang ang dami rin. Alam mo, ang sabi ko nga sa iyo, overwhelmed din sila eh. Okay. Pag gusto nilang makuha talaga yung mga kailangan nila makuha yung mga top sa DPWH, yung mga... Diba? Patawag lang si Romualdez eh. Ma-overwhelm sila. Ma-overwhelm sila kung paikot-ikot ang ebidensya nila tapos hindi pa isa sa publiko yung pagdinig na yan. Diba? Talaga ma-stress sila. Bakit? Lalo silang babatikusin ng tao kapag tinatago nila yung investigasyon na yan. Maniwala kayo. Top na mga lawmakers talaga na talagang involved talaga. Alam naman namin kung sinong involved. Kaya lang problema kasi the issue of really establishing the facts and at the same time providing all the necessary evidence to establish a case.
Dahil alam ko po, nagpaplano na po Pakinggan natin to si Magalong ulit at Yama. din po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito, yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga... Si Magalong talagang matalino eh. Kaso nga lang hindi binigyan ng power eh. Oo. Ginawa lang alat tong consultant, di ko alam eh. Dapat ito talaga pinaka-main character na pag-imbestiga eh. Di ba? Hindi. Pag nalalaman na nila, pag malapit na matuklasan nila, sisibakin nila. Di ba? Si Marcoleta, matutuklasan na anong ginawa. Sinibak, nagpalit ng liderato. Walang matibay na dahilan tong si Soto para ba't sinibak si Marcoleta. Anong dahilan? Sige nga, Marcoleta, anong Soto? Matino ang investigasyon, pinalitan mo si Marcoleta. Anong dahilan mo? Masama loob mo? Aba, kung masama ng loob mo, umalis ka sa pagkakasenador. Sa pagiging isang senador, natural yan, may sasama kasi debate yan. May pagdidebatihan lagi dyan sa Senado. Kung ayaw nyo ng debate dyan, lumayas na kayo dyan. Di ba? Mga tuta kayo. Di ba? Yun lang yung simple. katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap yan. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirain ka? Alam mo yung mga investigasyon na yan, hindi ko alam kung beginner o nakapag-imbestiga na eh. Si Marcoleta kasi matagal na nag-iimbestiga to eh. Matagal nang gawa niya talaga to eh. Dapat bagay siya dyan eh. Di ba? Ewan ko sa mga to, kung bilang sumabak na lang, pagkatiwalaan siguro ng Pangulo, alika, sabak ka dyan, mag-imbestiga ka. Mahirap po kasi mahirap mag-imbestiga pag hindi ka investigador. Pinagkatiwalaan ka lang. Ang puhunan mo yung tiwala sa'yo ng Pangulo mo. Mahirap yun. Di ba? Sa social media. So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this. Itong transparency and accountability mechanism. Okay. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Okay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. So, it's a very weak alibi. Pero may rason pa rin sila. May lusot sila. Okay. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator. I'm just a legal advisor. When in fact, Kata mo, legal advisor na siya. Hindi siya investigador. Kita nyo? Yung mga may magaling na may alam, may kakayahan. Bakit parang tila yata hindi niimbestigahan? Junior, wag nyo nga kami linlangin, Junior. Kung talagang ikaw, Junior, gusto mo talaga maayos tong problemang ito, bibigyan ko kayo mga kababayan ng tip. Kung gusto ni Junior na maayos tong problemang ito, masolve talaga, makuha yan. Maliban na lang kung talagang pinatakpan niya, pinsan niya. Ha? Pero kung hindi niya pinatakpan, gusto niya talaga masolve, siya mismo magbabalik kay Rodante Marcoleta. Rodante, utusan kita. Si Soto nga na ano niya nakakausap niya. Diba? Bisa closed door pa ayon sa chismis, diba? Closed door pa sila. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero kaya naman niya kausapin, nakakamayan na nga lahat ng senador Yung bang sabihin mo kay Rodante Marcoleta, siya ang blue ribbon? Ikaw ba, hindi mo kakayahan yun? Baka sabihin mo naman, hindi ko trabaho yan. Trabaho yan ng Senate. Interview mo, may ano ka ba? May pakialam ka ba kay Pangulong Duterte? Hindi ko trabaho yan. Trabaho na nila yan. Hindi ko trabaho yan. Pero pag tinanong mo, ano ginagawa mo? Bakit nasan ka? Ako, trabaho lang ako. Biglang ganun, pag tinanong mo yung palengkera ng spokesperson niya, mangungumpara na naman sa mga Duterte.
Ganun ang pattern nila eh. O eto ba si Marcoleta, hindi mo ito ilalagay bilang Blue Ribbon? Ha? Kung ito pala, ginawa mo lang ito hindi investigador, lahat na, kung talagang junior, kung talagang ikaw gusto mo talagang masolve to, si Senator Dante Marcoleta ilagay mo dyan. Bakit si Erwin Tulfo ilagay mo dyan? Eh sige nga, sige, challenge kita, junior. Patawag mo nga si Eric Yap, kay Erwin Tulfo. Sige nga, junior. Ipatawag mo nga kay Pimpilo Lacson, si Romualdez, pinsan mo. Sige nga, junior. Sige nga, ipatawag mo nga. O Erwin Tulfo, tawagin mo nga si Eric Yap para ano? Hindi para pagbintangan. Hindi para usigin. Kundi pagpaliwanagin, tanungin kung papaano at ano nangyari, ba't ikaw nasangkot dito. Sir, ano ba talaga? Ba't nasangkot ka dito? Walang gano'n. Napakalinaw naman eh. Kung ako chairman ng Blue Ribbon, lahat pala, unang araw pa lang, ipapatawag ko na lahat ng binanggit na pangalan. Hindi para pagbintangan sila, isa-isa kong tanungin sila, o ikaw Romualdez, binanggit ka ni Diskaya pati ni Gutesa. Ano masasabi mo? Bakit andito pangalan mo? Eh, sir, Mr. Chen, nag-iimbenta lang po yan. Hindi, may ebidensya. Ayan, may CCTV. May CCTV, nini-review eh. Boka lang. Ha? Yung, ano ngayon, yung investigasyon ngayon, pribado pa. Ayaw pa sa publiko. Aba, pera nyo ba yan? Pera nyo pinanggagastos dyan? Pera ng kaban ng bayan yan. Sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. Sir, there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yan eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CID. So, tignan mo, kawawa, wala siyang authority. Nilagay siya dyan sa ICI dati. Wala pala siyang otoridad sa ano. Diyos ko po itong si Junior. Ano ka ba naman? Which is true. Ano ba to? Ang hina eh. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers. Meron din with watch group with M4GG. Or at least everybody. It's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo. I had the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Ote mo eto magaling. May ganyan ba sa ICI? Hindi nga namin kailan kung sino-sino member ng ICI. Oo! Sino ba mga member dyan? Di ko kaila, ha? Pasensya na kayo. Baka kayo, kailan nyo. Hindi ko nga marinig boss na mga yun eh. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yan. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time, being a member of the ICI. Diba? Conflict daw siya. Yung malapit na matuklasan yung pinuno ng korupsyon na yan, magkakaaberya bigla yung tao. Ipapatanggap sa'yo na hindi mo kaya. Si Marcoleta, nung matutuklasan na, ba't bigla nagpalit, di ba? Nakakaasar eh. Di ba? Obvious naman itong mga to. Di ba? By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround. Nasa na si Orly Gutesa? Ba't hindi na isa lang kung saan? Bakit ganyan kayo? Ba't hindi ipatawag yun?
Pinatawag ba sa ICI? Wala nakakalam, di ba? Yan ang hirap sa inyo, mga ICI. Hindi namin alam kung pinatawag nyo ba si Gutesa. Hindi namin alam kung yung ba ay tinanong nyo na. Hindi namin alam kung yung ba ay ipapatawag pa ba. Wala kaming alam eh. Kung kailan nagsimula ang investigasyon, no? Anong oras? Umaga ba yan? Gabi ba yan? Madaling araw ba yan? Kailan? Saan bang lugar yan? Wala kaming idea eh. Pinagluloko nyo ba kami, sir? Pinagluloko nyo ba mga taong bayan? Tanong ko lang. Para gusto ko lang masatisfy sa sarili ko, ma-confirm sa sarili ko. Alam ko naman hindi nyo kami lulukohin eh. Pero gusto ko masatisfy ako. Pinagluloko nyo ba kami? Ha? Tanong ko lang. Hindi ko sabi niloloko nyo kami ha. Naniniwala naman ako, tiwala ako sa inyo. Pero tanong ko lang sa inyo, niloloko nyo ba mga taong bayan? Ha? Mag-iimbestiga kayo, hindi nyo ipapaalam, hindi nyo ipaparinig kung sino, saan, kailan, bakit, ano ba, layunin. Na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. O, tignan mo. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan. Oo. Nag-iimbestiga si Magalong. Nasilip yung may tennis court dyan sa lungsod niya siguro, gawa ng Diskaya. O, hindi ka na pwede. Parang ganun eh. Marcoleta, tinumbok si Romualdez. O, hindi ka pwede. Lotario peke. Saka bayaran ka, Marcoleta, ng mga Diskaya. Bakit mo? Pero wag na wag mong babanggitin ang Romualdez. Gustong-gusto ka nila. Yayakapin ka nila na mahigpit na mahigpit. I love you! Hindi mo binanggit si Romualdez. Niyakap ka mahigpit. Banggitin mo. Si Romualdez po isa sa mga tatakwil ka nila. Gagawang kanila istorya. Ahalungkating kanila. Uutusan yung mga vloggers. Ano sasabi? Wala ako. Teorya ko lang to ha. Uutusan yung mga vloggers. Bakbakan mo ika yun. Bakbakan mo pamilya nun. Anak nun. Yung store nun. Bakbakan mo. Yung religion nun. Bakbakan mo. Ganon sila. Obvious naman. Eto naman mga pinklawa, nakikisakay. Ay, atra. Para mga buitre. Naghahanap na masisila. Kaaway na tayo dyan. Ano? Sa una-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. O, totoo. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. Mm-hmm. So, nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po muna tayo. Ito ay reaction video sa araw na to. Basta po, ang isipin lagi natin para hindi tayo mailigaw ng mga to. Hindi tayo mailigaw. Simulan natin sa umpisa lagi na dapat may managot. Gutesa, Diskaya, ipatawag mga binanggit. Until now, ilang buwan na, hindi pa pinapatawag ang mga pinangalanan ng mga Diskaya at Gutesa. Hanggang ngayon, walang-wala silang aksyon. Tinago ang investigasyon, hindi pina-private, isinuspinde ang Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kung meron na ngayon, sa araw to, baka bukas, hindi ko alam. Di ba? Pero isa lang ang ibig sabihin, may ayaw matuklasan. Kapag malapit na matuklasan, nililihis ang kwento. Yan ang sinabi ng Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat.